Sa gitna ng nakakapasong init ng Maynila, isang babaeng nagngangalang Dalisay ang nagpapanggap na isang hamak na mangangalakal upang isawalat ang isang iligal na checkpoint. Ngunit, isang malupit na sipa mula sa isang tiwaling pulis ang magbubukas sa isang malaking lihim, isang network ng korupsyon na nakakubli sa uniforme na tinatawag na Proyekto Agila. Ito ang kwento ng katapangang halos patahimikin magpakailanman. Ang sikat ng araw ay tila salaming nagbabalik ng liwanag mula sa kumukulong aspalto, ginagawang nanginginig ang hangin sa pangunahing kalsada ng Quiapo. Itinutulak ni Dalisay ang isang lumang kariton na umuugong sa bawat pag-ikot ng kinakalawang nitong gulong. Ang kanyang katawan ay mukhang marupok sa suot niyang damit na punit-punit at marumi. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay tiyak, puno ng kalkulasyon. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang sentido, humahalo sa alikabok na dumidikit sa kanyang mukha. Walang sino man ang mag-aakala na sa likod ng gusgusing anyo na iyon ay nagtatago ang isang ahente ng Internal Affairs na nagsasagawa ng isang mapanganib na misyon. Ang ingay ng mga busina mula sa mga sasakyang naiipit sa trapiko ay nagdaragdag sa kaguluhan ng siksikang kalye. Pinagmamasdan ni Dalisay ang paligid na may mga matang laging alerto. Huminto siya malapit sa isang tumpok ng basura, nagkukunwaring namumulot ng mga plastik na bote, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay sa di kalayuan. Sa kabilang kalsada, ilang pulis ang nagpapahinto sa mga sasakyan, isa-isa, sa ilalim ng isang maliit na tolda na may nakasulat na checkpoint o plansita. Ngunit sa paraan ng kanilang paghawak sa mga kamay ng mga motorista at pagbulsa ng mga sobreng papel, alam ni Dalisay na hindi ito isang opisyal na operasyon. Ang lumang kariton ay hindi lamang isang kagamitan para sa kanyang pagbabalakayo. Sa likod ng mga sako ng plastik ay nakatago ang isang maliit na kamera at isang high-frequency sound recorder na direktang konektado sa isang surveillance headquarters. Tinitingnan ni Dalisay ang isang maliit na screen sa kanyang kamay na nagpapakita ng mga mukha ng mga opisyal sa checkpoint. Itinatala niya ang mga plaka ng sasakyang humihinto, ang oras ng transaksyon at ang mga mukhang sangkot. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat kilos ay maaaring maging ebidensya. Alam niyang isang maling hakbang lang, ang kanyang pagbabalakayo ay maaaring magtapos sa isang bala sa kanyang dibdib. Ang mainit na hangin ay nagdadala ng amoy ng usok mula sa mga tambutso at inihaw mula sa mga nagtitinda sa bangketa na nagpapasikip lalo sa kapaligiran. Huminga ng malalim si Dalisay, sinusubukang manatiling kalmado. Ilang araw na niyang minamanmanan ang lugar na ito, at lahat ng senyales ay tumuturo sa isang pangalan, Sargento Ricardo Vargas, isang senior na opisyal na kilala sa pagiging malupit at tila hindi tinatablan ng batas. Alam niya na ang araw na ito ay hindi isang ordinaryong araw. Ito ay maaaring ang simula ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na iayanig sa mga malalaking pangalan sa likod ng asul na unipormeng iyon. Mula sa ilalim ng kanyang maruming sombrero, pinanood ni Dalisay ang bawat kilos sa ilalim ng toldang may nakasulat na checkpoint. 3 pulis ang nakatayo na may otoritarya na postura, pinahihinto ang mga sasakyan na para bang nagpapatupad lamang ng tungkulin sa bayan. Ngunit mula sa kanyang kinalalagyan, nababasa ni Dalisay ang kanilang body language. Hindi disiplina ang nagniningning, kundi kasakiman na itinatago ng uniforme. Ang mga motoristang humihinto ay halatang kinakabahan. Ang ilan ay sinusubukang makipagtalo, ngunit sa huli ay nag-aabot ng perang nakatupi na isinisingit sa isang blankong tiket. Lahat ay nangyayari ng mabilis, mahusay at marumi. Isa sa kanila ang pumukaw sa atensyon ni Dalisay. Isang matangkad na lalaki, malapad ang balikat, at may matigas na mukha, na nakasuot ng gusot na asul na uniforme na may pangalang T. Vargas, na nakaburda sa kaliwang dibdib. Ang kanyang mga kilos ay magaspang, ang kanyang boses ay malakas, at ang paraan niya ng paghampas sa hood ng mga sasakyan ay nagpapahiwatig na walang sinuman ang dapat lumaban. Kilala ni Dalisay ang mga ganitong uri. Mga alagad ng batas na pakiramdam ay mas mataas pa sa batas. Pinanood niya habang tinatanggap ni Vargas ang isang sobre mula sa isang driver ng truck, at pagkatapos ay tinapik ang balikat ng kanyang kasama na may malawak na tawa, na para bang katatapos lang ng isang kumikitang negosyo. Ang maliit na kamera sa kariton ni Dalisay ay patuloy na gumagana. Ang maliit na lente nito ay nire-record ang bawat pangyayari ng may katumpakan. Ang mga kamay na tumatanggap ng pera,
ang takot sa mukha ng mga mamamayan at maging ang mga dialogong bahagyang naririnig. Inayos niya ang focus sa mukha ni Vargas, tinitiyak na sapat ang linaw ng kuha para maging visual na ebidensya. Alam ni Dalisay na ang ganitong ebidensya ay mahalaga, ngunit nakamamatay din. Sa mundong kanyang pinasok, ang katotohanan ay hindi lang isang bagay na hinahanap, kundi isang bagay na maaaring maging dahilan ng pagkawala mo ng walang bakas. Ang maalikabok na hangin ay humampas sa kanyang mukha, habang ang trapiko sa harapan ay tuluyang huminto. Ang mga busina ay nag-iingay, lalong nagpapainit sa tanghali. Patuloy na nagkunwari si Dalisay na abala sa mga boteng plastik, ngunit ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis. Nararamdaman niyang ang tingin ng ilang pulis ay nagsisimula ng dumapo sa kanya. Si Vargas ay sumulyap sa direksyon ng mga ngalakal na tila sobrang kalmado, sobrang tahimik sa gitna ng kaguluhan. Yumuko si Dalisay, sinusubukang magmukhang walang pakialam. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, iisang pangungusap ang paulit-ulit, ang misyon na ito ay biglang naging mas mapanganib. Inilipat ni Dalisay ang kanyang posisyon sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya, sa gilid ng daan, naghahanap ng lugar na sapat na lilim para magpanggap na naghihiwalay ng mga bote. Mula sa labas, mukha siyang abala, na may mga kamay na patuloy na gumagalaw sa tumpok ng mga plastik na basura. Ngunit sa likod ng kanyang mabagal na pagkilos, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa checkpoint na nagaganap. Sa bawat pag-abot ni Vargas ng sobre o pagbabanta sa isang motorista, ang tingin ni Dalisay ay sumusunod ng walang kurap. Alam niyang ang mga sandaling tulad nito ay mahalaga at bawat segundo ay maaaring maging ebidensya para pabagsakin ang network na matagal nang hindi natitinag ng batas. Ngunit ang maliit na katahimikan sa gitna ng karamihan ay hindi nakaligtas sa instinct ng isang korap na sanay umamoy ng panganib. Nagsimulang hindi mapakali si Vargas. Mula sa malayo, napansin niya ang maliliit na kilos ni Dalisay na tila sobrang nakatutok para sa isang ordinaryong mangangalakal. Tumingin siya pabalik, sinusubukang suriin, ngunit ang marungis na mukha sa ilalim ng sombrero ay nanatiling walang ekspresyon. Ang hinala ay mabilis na lumago sa kanyang isipan. Nagsindi siya ng sigarilyo na may magaspang na kilos, ibinuga ang usok sa hangin habang ang kanyang tingin ay hindi inaalis kay Dalisay. Para sa iba, ito ay maaaring isang pagkakataon lamang, ngunit para kay Vargas, ang tahimik na tingin na iyon ay parang isang banta. Lalong uminit ang hangin, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay mas nakakapasong kaysa sa sikat ng araw. Nararamdaman ni Dalisay ang titig na bumibigat mula sa kabilang kalsada. Yumuko siya, dinampot ang isang plastik na baso na may bahagyang nanginginig na kamay, sinusubukang manatiling kalmado. Ang kamera sa kanyang kariton ay patuloy na gumagana, kinukunan ang mukha ni Vargas na ngayon ay mas lalong nababahala. Alam niyang ito ay isang mapanganib na sandali. Isang maling hakbang at ang kanyang pagbabalakayo ay maaaring gumuho. Ngunit ang pag-atras ay hindi isang opsyon. Sa kanyang isipan, ang misyon na ito ay hindi lang tungkol sa pagbubunyag ng Tikotong, kundi tungkol sa pagwawakas sa bulok na sistema ng kapangyarihan na matagal nang nang-aapi sa mga maliliit na tao. Si Vargas ay humakbang ng ilang metro na mayroon pa ring naghihinalang tingin na nag-aapoy. Kumunot ang kanyang noo, tinitigan si Dalisay na parang isang mabangis na hayop na sumusuri sa kanyang biktima. Ang mga ingay sa paligid ay unti-unting humina sa pandinig ni Dalisay. Tanging ang tibok ng kanyang puso at ang hihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng sigarilyo ang naririnig. Huminga siya ng malalim, sinusubukang panindigan ang kanyang papel bilang isang ordinaryong mangangalakal. Ngunit sa likod ng kanyang gusgusing sombrero, nagtiim ang kanyang panga. Sa katahimikan, alam ni Dalisay na ang unang unos ay malapit nang dumating. Ang mga yabag ni Vargas ay mabibigat sa aspalto, nagpapahiwatig ng galit na kumukulo na sa kanyang dibdib. Mabilis siyang naglakad, nilampasan ang mga tao, habang matalim na itinuturo si Dalisay na nakaupo pa rin sa gilid ng kalsada. Hoy, Mambo Boat! Anong tinitingin-tingin mo dyan kanina pa, ha? Ang kanyang boses ay umalingaw-ngao sa gitna ng ugong ng mga sasakyan. Patuloy na nakayuko si Dalisay. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na namimili ng mga boteng plastik na para bang walang naririnig. Alam niya na ang pinakamaliit na reaksyon ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Ngunit ang kanyang pananahimik ay hindi tanda ng takot, kundi isang anyo ng hinog na pagpipigil sa sarili.
Hinayaan niyang ipakita ng tiwaling opisyal ang tunay nitong kulay sa harap ng publiko. Huminto si Vargas ilang hakbang lamang sa harap niya. Ang amoy ng sigarilyo at pawis ay naghalo, tumusok sa ilong ni Dalisay. Bingi ka ba, ha? Alis dyan. Huwag kang sagabal sa trabaho namin, sigaw niyang muli habang sinisipa ang isang piraso ng karton papunta kay Dalisay. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang sumulyap, ngunit walang nangahas magsalita. Sanay na silang makakita ng ganitong kayabangan mula sa mga nakauniporme. Nanatiling tahimik si Dalisay, ang kanyang mga mata ay panandali ang tumingin lamang sa lupa. Ngunit, sa likod ng blangkong tingin na iyon, ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip, kinakalkula ang bawat reaksyon, bawat saksi, at bawat anggulo ng kamera na patuloy na nagre-record. Ang tensyon ay lalong tumindi nang maramdaman ni Vargas na binabaliwala siya. Namula ang kanyang mukha at ang mga ugat sa kanyang liig ay lumitaw. Akala mo ba hindi kita kayang saktan, ha? Sigaw niya habang papalapit. Tumaas ang kanyang boses, lumagpas sa ingay ng kalye. Ilang motorista ang huminto, nakatingin sa pinagmumulan ng gulo. Ngunit si Dalisay ay hindi pa rin kumikibo. Ang kanyang katawan ay kalmado kahit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Alam niya na ang galit ni Vargas ay hindi lang basta emosyon, kundi refleksyon ng isang taong sanay gumamit ng karahasan bilang paraan para mapanatili ang peking otoridad. Sa wakas, tumayo si Vargas sa mismong harapan ni Dalisay, tinititigan siya ng nag-aapoy na mga mata. Sabi ko umalis ka, sigaw niya habang marahas na itinutulak ang balikat ni Dalisay. Ang lumang kariton sa tabi niya ay umuga, at ang mga bote ay nahulog at nagkalansingan sa aspalto. Ang ingay na iyon ay nakakuha ng atensyon ng mas maraming tao. Ngunit nanatiling hindi kumikibo si Dalisay. Ang kanyang pananahimik ngayon ay hindi na lamang isang taktika, kundi isang anyo ng paglaban na nagtulak kay Vargas na tuluyang mawalan ng kontrol. Sa isipan ni Dalisay, isa lang ang hinihintay niya, ang sandali kung kailan ipapakita ng tiwaling opisyal kung sino talaga siya sa harap ng mata ng lahat. Walang babala, ang itim na sapatos ni Vargas ay mabilis na lumipad at tumama sa mukha ni Dalisay. Isang malakas na tunog ng pagtama ang bumasag sa ingay ng kalsada, sinundan ng pagbagsak ng katawan ni Dalisay sa aspalto. Ang kanyang kariton ay tumaob at ang mga bote at lata ay nagkalat kung saan-saan. Sa isang iglap, tila huminto ang oras. Nakahandusay si Dalisay, nararamdaman ang init at hapdi sa kanyang pisnging duguan. Ang malansang likido ay dumaloy mula sa gilid ng kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, nakatitig ng diretsyo sa nakaunipormeng figura na mayabang na nakatayo sa kanyang harapan. Walang takot, walang iyak, tanging isang matalim na tingin na tila tumatago sa maskara ng kapangyarihan sa harap niya. Ang mga tao ay nagsimulang maglapitan. Ang ilan ay nagtakip ng bibig, ang iba ay bumubulong sa takot. Nagsimulang marinig ang mga tunog ng mga cellphone na nagre-record mula sa iba't ibang direksyon. Ngunit, sa halip na mapagtantong pinapanood siya, lalo pang itinayo ni Vargas ang kanyang katawan at tumawa ng malakas. Isang mabahong mambobote na tulad mo, may lakas ng loob na titigan ang isang pulis, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalinggaw na may tono ng pang-iinsulto. Dumura siya sa lupa at inapakan ang isang basag na bote sa tabi ni Dalisay, na para bang ipinapakita kung sino ang may kapangyarihan. Ang kanyang kilos ay hindi na lang galit, kundi isang refleksyon ng arogansyang nabuo mula sa isang sistema na hindi siya kailanman nagalaw ng batas. Dahan-dahang itinaas ni Dalisay ang kanyang katawan gamit ang nanginginig na kamay, tinitiis ang sakit sa pisngi na nagsisimula ng mamaga. Dugo ang tumulo sa aspalto, ngunit hindi siya yumuko. Ang kanyang tingin ay nanatiling matalim, nakipagtitigan sa lalaki ng walang takot. Napigil ng mga tao sa paligid ang kanilang hininga. May nakita silang hindi pangkaraniwan sa mga mata ng babaeng kasasaktan lang. Sa gitna ng tensyonadong katahimikan, huminga ng malalim si Dalisay at muling tumayo ng tuwid. Alam niya na ang maliit na kilos na ito ay hindi lang isang pisikal na paglaban, kundi isang simbolo ng isang bagay na mas malaki, ang katapangan na harapin ang kawalang katarungan sa publiko. Lumapit si Vargas, iniisip na magmamakaawa si Dalisay. Ngunit ang kanyang hakbang ay natigilan nang makita ang isang bahagyang ngiti sa mukha ng babae. Isang ngiting nagpalamig sa kanyang dugo. Ang kapaligiran ay biglang nagbago. Ang mga tao ay nagsimulang magsiksikan.
Ang mga kamera ay patuloy na nagre-record. Sa ilalim ng nakakapasong init ng tanghali, hindi namamalaya ng sinuman, ang pangyayaring ito ay naging isang mahalagang punto. Ang mitsang magpapaninga sa apoy na susunog sa mga malalaking pangalan sa likod ng unipormeng matagal ng itinuturing na sagrado. Ang hangin ng tanghali ay biglang bumigat na para bang ang buong lungsod ay nagpipigil ng hininga. Dahan-dahang tumayo si Dalisay, idiniin ang kamay sa kanyang duguan na pisngi, ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay hindi nagbago. Tumingin siya ng diretsyo kay Vargas na may katahimikang lalong nagpatindi sa tensyon. Ang dugong tumutulo sa kanyang baba ay tila isang babala. Hindi ng kahinaan, kundi ng isang paalala sa sinumang susubok mang-api ng walang konsensya. Sumusobra ka na, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay patag ngunit nanginginig sa isang lakas na tumagos sa karamihan. Bawat salita ay malinaw na nagpatahimik sa ilang mga nanonood. Ngumisi si Vargas, tinitingnan ang babae sa harap niya na maihalong kasiyahan na naging pang-uyam. Humithit siya sa kanyang sigarilyo at ibinuga ang usok diretsyo sa mukha ni Dalisay. Magrereklamo ka, sabi niya na may mapanuyang tawa. Sino nang maniniwala sa isang mabahong mambobote na tulad mo? Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng tawanan mula sa kanyang dalawang kasama. Ngunit ang kanilang tawa ay mabilis na nawala nang makita ang hindi natitinag na ekspresyon ni Dalisay. Hindi na siya ang babaeng kasasaktan lang. May nagbago sa kanyang tingin. Malamig, sanay at mapanganib. Ang ilang segundong tila walang hanggang katahimikan ay binasag ng isang maliit na kilos. Dahan-dahang dinukot ni Dalisay ang isang bagay mula sa loob ng kanyang gusgusing damit na naging dahilan upang otomatikong umayos ng tayo si Vargas at ang kanyang mga tauhan. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Mula sa ilalim ng maruming tela, inilabas niya ang isang maliit at kumikinang na bagay. Isang metal na identification card na may simbolo ng Agila ng Pilipinas na nakaukit dito. Ang opisyal na selyo ng Republika, isang tanda ng otoridad na hindi mapepeke. Ang mga bulungan at hiyawan ng pagkagulat ay agad na narinig mula sa mga tao. Itinaas ni Dalisay ang card. Ang dugo sa kanyang mukha ay sumasalungat sa kislap ng metal sa kanyang kamay. Ang pangalan ko ay Dalisay Reyes, ahente ng Internal Affairs Service, matatag niyang sabi. Ang kanyang boses ay umalingaw sa gitna ng ingay ng mga sasakyang biglang bumagal. Ang mukha ni Vargas na kanina'y puno ng kayabangan ay biglang namutla. Umatras siya ng bahagya, nanlalaki ang mga matang hindi makapaniwala. Samantala, ang mga tao ay nagsimulang magbulungan at itinaas pa ang kanilang mga kamera, nire-record ang bawat makasaysayang segundo. Sa isang iglap, ang sitwasyon ay bumaliktad. Mula sa isang tila walang kalaban-laban na mga ngalakal, ngayon ay nakatayo ang isang alagad ng batas na handang maningil para sa lahat ng anyo ng arogansyang nakauniporme. Ang boses ni Dalisay ay umalingaw sa mainit na hangin ang tanghali, matatag at tiyak na parang pagpukpok ng martilyo sa isang korte. Ang pangalan ko ay Dalisay Reyes, ahente ng Internal Affairs Service ng Pambansang Pulisya, malakas niyang pahayag habang nakatitig ng diretsyo kay Vargas. Agad na natahimik ang kanina'y maingay na karamihan. Tanging ang hihip ng hangin at ang tunog ng maliliit na hakbang ang naririnig sa pagitan ng mga hininga ng mga taong nagpipigil ng kanilang pagkagulat. Namutla ang mukha ni Vargas, nanlaki ang kanyang mga mata, habang ang kamay na kanina ay maihawak na sigarilyo ay bahagyang nanginginig. Tila hindi siya makapaniwala na ang babaeng maalikabok sa kanyang harapan ay hindi isang ordinaryong mambobote, kundi bahagi ng ahensyang lihim na nagmamanman sa kanyang mga kilos. Ang ilang mga nanonood ay biglang nagbulungan. Ang iba ay umatras upang magbigay ng puwang. Ang mga kamera ng cellphone ay nagsimulang itutok sa dalawang figura, isa na nakauniporme na ngayon ay nawalan ng otoridad, at isa pa na duguan ngunit nakatayo ng may pambihirang katapangan. Ahente pala talaga, bulong ng isang tao sa karamihan. Ang tingin ng publiko ay hindi na ngayon kay Dalisay bilang biktima, kundi bilang isang simbolo ng katapangang direktang hinahamon ang mukha ng korupsyon sa gitna ng lansangan. Lahat ng mata ay naghihintay sa reaksyon ni Vargas, naghihintay kung siya ay lalaban o susuko. Sinubukan ni Vargas na ituwid ang kanyang katawan, sinusubukang bawiin ang otoridad na nawasak na sa harap ng publiko. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig nang sabihin niya, nagsisinungaling ka. Imposibleng ang isang tulad mo ay tauhan ng gobyerno.
Ang kanyang mga salita ay mahina, wala ng bigat. Dahan-dahang lumapit si Dalisay. Dugo pa rin ang tumutulo mula sa kanyang labi. Bawat hakbang niya ay nagdaragdag ng bigat sa dibdib ng tiwaling opisyal. At ikaw, sabi niya na may mas malalim na boses, ay kasasaktan lang sa isang alagad ng batas. Ang mga salitang iyon ay tumama ng husto, at ang mukha ni Vargas ay tuluyang nawalan ng kulay. Ang mga taong nanonood ay biglang nagsigawan. Ang ilan ay sumigaw sa pangalan ni Dalisay na ngayon lang nila narinig. Ang sitwasyon ay biglang nagbago mula sa takot tungo sa isang alon ng katapangan. Tumingin si Vargas sa paligid, naghahanap ng suporta mula sa kanyang mga kasama. Ngunit ang dalawang pulis na kasama niya kanina ay dahan-dahan nang umaatras, hindi nangangahas na makialam. Sa gitna ng kaguluhang nagsisimula ng uminit, si Dalisay ay nakatayo ng tuwid sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa simbolo ng kawalang katarungan sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, ang publiko ay hindi na lamang nanonood ng isang away sa pagitan ng dalawang tao, kundi ng isang maliit na pag-aalsa ng isang babaeng naglakas loob na hamunin ang bulok na sistema sa hayag na lugar. Umatras si Vargas na may takot sa mukha, at malamig na pawis ang bumasa sa kanyang sentido. Ang sitwasyong kanina lang ay kontrolado niya ay bumaliktad sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga tao ay lalong nagsiksikan, tinututukan siya ng mga kamera ng cellphone mula sa lahat ng direksyon. Tinitigan siya ni Dalisay ng matalim. Ang kanyang katawan ay puno pa rin ng alikabok at dugo, ngunit ang bawat kilos niya ay tiyak at kontrolado. Sa isang iglap, sumulong siya, umikot, at sinuntok ang panga ni Vargas ng mabilis at may katumpakan. Ang tunog ng pagtama ay bumasag sa hangin at ang malaking katawan ng opisyal ay tumilapon paatras, bumagsak at tumama sa poste ng tolda ng checkpoint. Ang karamihan ay sumabog sa sigawan. Sige, banatan mo, sigaw ng isang tao mula sa likuran. Ilang mga nagtitinda na kanina inanonood lang ay naglakas loob ng lumapit. Alam nila kung sino ang tama. Sinubukan ni Vargas na bumangon, ang kanyang mukha ay namumula at dugo ang tumutulo mula sa gilid ng kanyang labi. Ngunit bago pa niya maibalik ang kanyang balanse, si Dalisay ay muling sumugod. Isang mabilis at sanay na sipa ang tumama sa kanyang tagiliran. Napahandusay si Vargas, hirap huminga, at muling bumagsak na nakatiklop ang katawan sa aspalto. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang walang kalaban-laban. Ang kapaligiran ay naging isang pagsabog ng emosyon ng publiko. Ang mga taong matagal ng tahimik na nanonood sa mga pang-aabuso ng mga otoridad ay biglang sumigaw sa tuwa. Sa wakas, may lumaban din, sigaw ng isang trooper ng tricycle sa gilid ng kalsada. Ang mga mukha na dati puno ng takot ay ngayon ay nagpapakita ng sigasig. Patuloy na nire-record ng mga cellphone ang bawat makasaysayang sandali. Si Dalisay ay nakatayo sa gitna ng bilog ng mga tao. Ang kanyang dibdib ay tumataas baba, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matalim. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katarungang matagal nang napipigilan. Sinubukan ni Vargas na magsalita, ngunit ang lumabas lang ay isang mahinang ungol. Tiningnan siya ni Dalisay mula sa itaas at bahagyang yumuko. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng otoridad. Tandaan mo ang mukhang ito, malamig niyang sabi. Tandaan mo na ang kapangyarihan mo ay hindi habang buhay na poprotekta sa iyo mula sa katotohanan. Muling nagsigawan ang mga tao, at sa gitna ng mga sigaw, dahan-dahang tumalikod si Dalisay. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, binibigyang diin ang kanyang katapangang yumanig sa pundasyon ng arogansyang nakauniporme. Sa loob ng ilang oras, ang video na ito ay kakalat sa buong bansa at ang pangalan ni Dalisay Reyes ay magiging simbolo ng paglaban sa kawalang katarungan. Nagsimulang umalingaw ang mga sirena mula sa malayo, tumatago sa ingay ng mga sigawan ng mga taong patuloy pa ring nagre-record. Dahan-dahang lumingon si Dalisay. Hirap siyang huminga, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo, ngunit ang kanyang postura ay tuwid na parang isang sundalong nanalo sa isang moral na labanan. Umatras siya ng isang hakbang, itinaas ang kanyang kamay sa mga taong nakapalibot. Ang mga video na ito ang magiging ebidensya, matatag niyang sabi. Bawat salita ay lumabas na may tumatagos na katahimikan. Ang kanyang sinabi ay sinagot ng mga pagtango at sigasig mula sa mga naging saksi.
Alam nilang ang katotohanan ay kakatayo lang sa harap ng kanilang mga mata. Ilang tao ang agad na tumakbo palayo habang ina-upload ang mga video sa kanilang mga cellphone. Sa loob ng ilang minuto, ang mga kuhang nagpapakita ng isang pulis na binugbog ng isang babaeng gusgusin ay lumabas na sa iba't ibang social media platforms. Naglabasan ang mga nakakagulat na pamagat, mambobote, ahente pala ng gobyerno, tiwaling pulis, napahiya sa gitna ng kalsada, katarungan sa kamay ng isang babae. Ang pangalan ni Vargas ay naging trending. Ang kanyang mukha ay kumalat kung saan-saan. Ang publiko ay naghalo ang galit at paghanga. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang pangyayaring iyon ay hindi na maitatago. Nakatayo si Dalisay sa gilid ng kalsada, pinapanood ang patrol car na mabilis na papalapit. Alam niyang darating na ang tulong para kay Vargas, at ang pagdating ng iba pang pulis ay maaaring maging sanhi ng kaguluhan. Tinitigan niya isa-isa ang mga taong nagre-record pa rin at sumenyas na umatras na. Itago niyo ang mga video. Huwag niyong buburahin. Ano man ang mangyari pagkatapos nito, huwag kayong matakot, mahina ngunit matatag niyang sabi. Mayroong matibay na paniniwala sa kanyang boses. Isang paniniwalang nagbigay tiwala sa mga tao na ang maliit na laban na ito ay hindi pa tapos. Ngunit sa likod ng kanyang kahinahunan, alam ni Dalisay na ang tunay na bagyo ay paparating pa lamang. Alam niya na ang video ay hindi lamang naglantad ng isang tiwaling mukha, kundi gumambala rin sa isang malaking network na nakatayo sa pera at kapangyarihan. Sa punong himpilan, si Vargas ay isang maliit na piyesa lamang sa isang mas maruming laro. At kapag nag-viral ang video na iyon, ang mga nagtatago sa likod ng mga mamahaling mesa ay tiyak nakikilos. Tinitigan ni Dalisay ang papalapit na sasakyan, at dahan-dahang tumalikod papalayo sa lugar habang bumubulong sa sarili, hindi pa tapos ang dilim. Ito ay simula pa lamang. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Dalisay sa gusali ng pambansang punong himpilan ng pulisya na may mabigat na hakbang. Ang mga malamig na pader na gawa sa marmol at ang watawat ng Pilipinas sa dulo ng pasilyo ay tila mga tahimik na saksi sa kabalintunaan sa loob ng institusyon. Mayroon pa siyang sugat sa pisngi at pasa sa kamay, ngunit ang kanyang ulo ay nanatiling nakataas. Ang ilang mga kasamahang nadaanan niya ay tumingin lamang ng hindi nangangahas bumati. Alam na ng lahat ang nangyari kahapon. At alam ng lahat na ang katapangang tulad ng kay Dalisay ay maaaring magdulot ng kapahamakan kung ang maling tao ang mababangga. Ipinatawag siya sa opisina ni Coronel Antonio Sandoval, ang kanyang direktang superior. Ang silid ay maayos, mabango at puno ng mga larawan ng parangal sa dingding. Ngunit sa likod ng amoy ng mainit na kape at pilit ng ngiti ay mayroong malinaw na tensyon. Dalisay, mahinang sabi ni Sandoval habang nakatingin sa mga papeles sa kanyang kamay. Ang kasong itinaas mo kahapon ay masyadong sensitibo. Tumingin si Dalisay pabalik ng hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay malamig. Yumuko si Sandoval, bumaba ang kanyang boses. May mga malalaking tao na sangkot. Iminumungkahi kong magpahinga ka muna. Huwag mo nang ituloy ang ulat na iyan. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit may nakatagong banta sa bawat salita. Ikinuyom ni Dalisay ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Sa buong paggalang, sir. Narito na ang ebidensya. Alam ng publiko na ginagawa ko lang ang aking tungkulin, sagot niya na may kontroladong tono. Ngunit, umiling si Sandoval. Ang tungkulin mo ngayon ay hindi maghanap ng gulo, kundi pakalmahin ang sitwasyon. Idiniin niya ang pangungusap na iyon habang matalim na nakatitig. Tila nais niyang tiyakin na malinaw na naihatid ang mensahe. Tumingin si Dalisay sa malaking mesa na kahoy sa kanyang harapan, nakikita ang sariling refleksyon. Ang mukha ng isang alagad ng batas na pinaalalahanan kung gaano karupok ang katotohanan kapag kaharap ang interes ng politika at kapangyarihan. Natahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay sumandal si Sandoval sa kanyang upuan, nagbuga ng malalim na hininga. Bata ka pa, Dalisay. Huwag mong sirain ang iyong karera dahil sa isang hangal na idealismo. Ang mga salitang iyon ay sumampal sa danga ni Dalisay ng mas malakas pa kaysa sa suntok ni Vargas kahapon. Dahan-dahan siyang tumayo, sumaludo ng walang imik at lumabas ng silid na may blangkong mukha. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang apoy ay lalo pang nag-alab. Sa tahimik na pasilyo palabas, napagtanto niya ang isang bagay,
ang kanyang kinakaharap ay hindi na krimen sa lansangan, kundi krimen na nakauniporme at nagtatago sa likod ng mga pader ng institusyong dapat sanang nagpapatupad ng batas. Ilang araw matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Coronel Sandoval, nagsimulang makaramdam si Dalisay ng kakaiba. Nang sinubukan niyang i-access ang internal server upang kopyahin muli ang mga video ng checkpoint, isang maikling mensahe ang lumitaw sa screen ng computer, "File that you found." Lahat ng data na kanyang in-upload, mga video, ulat, at digital na transcript, ay naglaho ng walang bakas. Sinubukan niyang mag-login gamit ang sarili niyang authentication code, ngunit tinanggihan siya ng sistema. Isang panibagong mensahe ang lumitaw, "User registered." Natigilan si Dalisay. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang pagkakakilanlan bilang ahente ng Internal Affairs ay opisyal na binura. Wala na siyang pagkakakilanlan. Walang tala, walang ranggo. Maging ang kanyang electronic signature ay nawala na sa mga talaan ng sentro. Ang hinala ay naging katiyakan nang sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kasamahan sa team. Ngunit wala ni isa ang sumagot. Ang ilang numero ay hindi na aktibo, habang ang iba ay hinarang ang kanyang tawag. Sa loob ng kapulisan, si Dalisay ay isa na ngayong multo. Isang taong hindi nakatala sa sistema, na para bang hindi kailanman naging bahagi ng kanilang hanay. Nakaupo siya sa kanyang tahimik na opisina, tinititigan ang kanyang lumang AC card na ngayon ay wala ng halaga. Sa screen ng computer, ang kanyang data ay nag-iwan ng isang malamig na linya, "Data deleted GIF administrator." Hindi iyon isang teknikal na pagkakamali, iyon ay isang utos mula sa itaas. Nang gabing iyon, umuwi si Dalisay sa kanyang maliit na inuupahang apartment sa gilid ng lungsod. Ang ilaw sa pasilyo ay kumikislap at ang kapaligiran ay kakaiba at sobrang tahimik. Nang pihitin niya ang door knob, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi nakalock ang pinto. Dahan-dahan niya itong itinulak at isang amoy ng usok ang sumalubong sa kanya. Sa loob, ang mga tumpok ng papel at dokumento na dati niyang maingat na itinago ay naging abo. Wasak ang kanyang laptop, basag ang hard drive nito. May pumasok at sinunog ang lahat ng maaaring maging ebidensya. Nakatayo si Dalisay sa gitna ng maitim at maalikabok na silid, tinitingnan ang mga piraso ng abong lumilipad sa hangin. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng data, lahat ng bakas ng kanyang pakikibaka, ay nawala sa isang iglap. Ngunit mula sa likod ng pakiramdam ng pagkawasak, lumitaw ang isang bagay na mas malakas kaysa sa takot, determinasyon. Pinulot ni Dalisay ang isang maliit na piraso ng nasunog na flash drive mula sa sahig, ang tanging bagay na hindi pa tuluyang nasira. Mahigpit niya itong hinawakan, tumingin sa bintana kung saan kumikislap ang mga ilaw ng lungsod. Maaaring sinusubukan siyang burahin ng mundo, ngunit buhay pa siya. At hanggat ganoon, hindi pa patay ang katotohanan. Nang gabing iyon, sa gitna ng amoy ng usok at pagkawasak, nanumpa si Dalisay sa kanyang sarili. Kung susubukan nilang patayin ang kanyang pangalan, siya ay magiging anino na maniningil. Isang aninong tutuklas kung sino ang nag-utos na burahin ang kanyang pagkatao. Ilang linggo matapos mabura ang kanyang pagkakakilanlan, si Dalisay ay kumilos sa ilalim ng mga anino ng lungsod. Wala na siyang opisyal na access. Ngunit ang kanyang karanasan at instinct bilang isang investigador ay nanatiling mapanganib para sa mga nais magtakip sa kaso. Gamit ang isang underground network, mga dating mamamahayag, mga impormante sa kalye, at mga dismayadong miyembro ng intelligence unit, dahan-dahan niyang pinagsama-sama ang mga piraso ng impormasyong itinago ng institusyon. Mula roon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw sa mga dokumento, memo, at naka-encrypt na mensahe na kanyang naharang, Proyekto Agila. Isang lihim na operasyon na diumano'y mekanismo para sa pag-secure ng internal funds. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang takip lamang para paikutin ang perang mula sa mga iligal na pangungutong sa buong rehiyon. Bawat impormasyong natuklasan niya ay nagdaragdag ng bagong patong ng kadiliman. Ang proyekto ay hindi nag-iisa. Kinokontrol ito ng isang istruktura ng militar at pulisya na magkakaugnay. Ang mga tauhan sa lansangan tulad ni Vargas ay ang pinakamababang bahagi lamang ng kadenang ito, pinipilit na mangolekta ng pera mula sa mga maliliit na tao sa ngalan ng pagpapatupad ng batas. Ang pondo ay umaakyat pataas, dumadaan sa mga mesa ng mga opisyal at politiko na pumipirma sa mga peking ulat,
hanggang sa huminto ito sa kamay ng isang taong kilala lamang sa codename na ang Operador. Isang figura na hindi nakatala sa sistema, ngunit kinokontrol ang lahat mula sa likod ng mga kortina. Sa kanyang paghahanap, natuklasan ni Dalisay na si Coronel Sandoval ang pangunahing tulay sa pagitan ng lansangan at ng sentro ng operasyon. Bawat iligal na checkpoint, bawat hindi opisyal na utos, lahat ay dumadaan sa kanyang mesa. Hindi lang siya isang korap na superior, siya ang tagabantay ng tarangkahan, patungo sa malaking lihim ng Estado. Ang mga ebidensyang natagpuan ni Dalisay ay nagpapakita ng pagkakasangkot ng ilang aktibong general at mga opisyal ng gobyerno na matagal nang kilalang malinis. Lahat ng kanilang mga ulat ay minanipula upang magmukhang mga programa para sa pambansang seguridad. Ngunit sa likod nito, ang pera ng bayan ay dumadaloy sa mga pribadong account. Tinitigan ni Dalisay ang screen ng kanyang computer sa madilim na silid kung saan siya nagtatago. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Kabubukas niya lang ng isang bagay na hindi dapat makita ng sinuman sa labas ng kanilang lupon. Ang huling file na binuksan niya ay nagpapakita ng isang diagram ng daloy ng pondo na may simbolo ng isang itim na agila. Sa sulok nito, isang logo na hindi kailanman opisyal na ginamit ng anumang ahensya. Sa ilalim ng logo, may isang maikling pangungusap para sa katatagan ng bayan. Isinara ni Dalisay ang screen na may nanginginig na kamay. Alam niya ang kahulugan ng pangungusap na iyon, hindi pagkamakabayan, kundi isang babala na ang katotohanan kanyang nahawakan ay naglagay sa kanya sa listahan ng mga dapat patahimikin ng mga aninong pinuno ng bansa. Mula ng gabing iyon, ang buhay ni Dalisay ay naging isang mahabang anino na hindi kailanman mapakali. Siya na ngayon ang hinahabol ng sarili niyang institusyon. Mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero ang dumarating. Mga mensaheng may banta ang pumapasok sa mga numerong hindi niya kailanman ipinamahagi. Ang mga yabag ng hindi kilalang tao ay madalas marinig sa labas ng bintana ng kanyang tinutuluyan, ginigising siya sa hating gabi na may hawak na kutsilyo. Ang mga kaibigan niya sa dibisyon na dati malapit ay lumayo. Ang ilan ay itinuturing siyang traidor, ang iba ay piniling manahimik upang hindi madamay. Sa katahimikan, napagtanto ni Dalisay na ang kanyang pinakamalaking kaaway ay hindi mga estranghero, kundi ang mga taong dati niyang kasamang nanumpa sa ngalan ng katarungan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng kaligtasan. Palipat-lipat ng lugar si Dalisay, natutulog sa mga abandonadong bahay o bodega, laging umaalis bago mag-umaga. Nagbago siya ng anyo, pinutol ang kanyang buhok, at nagpalit ng pananamit na parang isang pugante. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang mga matang hindi nakikita na patuloy na sumusunod sa kanya. Isang beses, nakita niya ang isang sasakyang walang plaka na huminto, hindi kalayuan sa kanyang pinagtataguan. Dalawang lalaking nakaitim na suit ang bumaba, nag-usap sandali at umalis. Alam niyang hindi lang sila naghahanap ng impormasyon. Ipinadala sila upang patahimikin siya magpakailanman. Ngunit wala nang puwang ang takot sa kanya. Ang natitira na lang ay ang determinasyong tapusin ang kanyang sinimulan. Sa kanyang pagtakas, nakahanap si Dalisay ng isang maliit na pagkakataon upang lumaban. Nagawa niyang muling ikonekta ang kanyang secure network sa sistemang dati niyang binuo noong nasa serbisyo pa. Doon, in-upload niya ang isang kopya ng data ng Proyekto Agila, hindi sa server ng gobyerno, kundi sa isang naka-encrypt na sistema na pag-aari ng isang taong iniligtas niya maraming taon na ang nakalipas. Isang independent na mamamahayag na nagngangalang Marco Aguilar. Alam niyang si Marco lamang ang sapat ang tapang para ikalat ang katotohanan nang walang takot na mawalan ng buhay. Kung babagsak ako, siguraduhin mong makakarating ito sa publiko, isinulat ni Dalisay sa huling mensaheng ipinadala niya bago putulin ang koneksyon. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan, bumabasa sa erong bubong kung saan nagtatago si Dalisay. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok, nakikinig sa ugong ng mga sasakyan, habang naghihintay ng mga senyales ng mga humahabol sa kanya. Sa labas, ang kulog ay kumikidlat na tila sumasabay sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang malapit nang maubos ang kanyang oras, ngunit sa likod ng pagod ay may kakaibang kapayapaan. Tinitigan ni Dalisay ang screen ng cellphone na nagpapakita ng salitang i-upload complete. Umiti siya ng bahagya at pagkatapos ay pinatay ang aparato. Kung akala nila kaya nila akong burahin, bulong niya, nakalimutan nila.
Ang katotohanan ay hindi nabubura, ipinagpapaliban lamang. Ang langit sa hapon ay kulay abo ng tinahak ni Dalisay ang isang maliit na kalye, patungo sa isang lumang terminal ang bus sa gilid ng lungsod. Ang maliit na bag sa kanyang likod ay naglalaman lamang ng pamalit na damit at isang flash drive na naglalaman ng huling ebidensyang natitira. Plano niyang umalis ng lungsod ng gabing iyon, tumawid sa ibang probinsya, at maglaho sa radar. Kahit man lang hanggang sa mailabas ni Marco ang lahat ng data ng Proyekto Agila. Ngunit mas mabilis kumilos ang tadhana kaysa sa kanyang mga hakbang. Mula sa dulo ng kalye, isang mahinang tunog ng makina ng kotse ang narinig. Isang itim na sedan ang huminto sa mismong harapan niya. Ang mga headlight nito ay bumukas, tumatago sa alikabok ng hapon. Agad na naging alerto ang kanyang instinct at ang kanyang mga daliri ay otomatikong hinawakan ang kutsilyo sa kanyang bulsa. Bumukas ang pinto ng kotse at mula sa loob ay lumabas ang isang figura na agad nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Coronel Sandoval. Ang mukha ng lalaki ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may itinatagong kadiliman. Gumawa ka ng malaking gulo, Dalisay, sabi niya ng walang emosyon habang papalapit. Umatras si Dalisay, tinitingnan ang paligid, naghahanap ng daan para makatakas. Ngunit bago pa siya makakilos, ang kanyang tingin ay napunta sa likurang upuan ng kotse. Doon nakaupo ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, maayos ang pananamit, at may malamig na mukha na walang ekspresyon. Tinitigan niya si Dalisay na parang isang piyesa ng chess na talo na bago pa man magsimula ang laro. Nakilala siya ni Dalisay mula sa mga lihim na ulat, ang operador, ang utak sa likod ng Proyekto Agila. Agad na tumindi ang tensyon. Tumayo si Sandoval sa tabi ng kotse na may isang kamay sa kanyang tagiliran habang nagsalita ang operador ng mahinahon, halos walang emosyon. Masyado ka nang lumayo, Dalisay, mahina niyang sabi. Ang pangungusap ay parang isang hatol na kamatayan. Ang hangin sa kanilang paligid ay biglang tumigil. Itinuwid ni Dalisay ang kanyang katawan kahit na malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Kung akala niyo nag-iisa ako, nagkakamali kayo, mahina niyang sabi. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sandoval, ngunit hindi ito isang palakaibigang ngiti, kundi isang ngiti ng pagkakanulo. Sa isang iglap, bumunot si Sandoval ang baril mula sa ilalim ng kanyang jacket at itinutok ito diretso sa dibdib ni Dalisay. Nagtama ang kanilang mga mata at, nang walang salita, pareho nilang alam, hindi na ito sa pagitan ng superior at tauhan, kundi sa pagitan ng isang traidor at ng pinagtaksilan. At pagkatapos ay isang tunog ang bumasag sa lahat. Isang putok ang umalinggaw-ngaw, ngunit hindi mula sa baril ni Sandoval, at hindi rin mula sa kamay ni Dalisay. Ang bala ay nagmula sa ibang direksyon, tumama sa salamin ng kotse, at ginawang gulat ang katahimikan. Agad na yumuko ang operador habang lumingon si Sandoval upang hanapin ang pinanggalingan ng putok. Ginamit ni Dalisay ang sandaling iyon upang gumulong sa likod ng kotse, huminga ng mabilis sa likod ng gulong. Isang mahinang tunog ng sirena ang narinig sa malayo. Sa magulong mga segundo na iyon, napagtanto ni Dalisay ang isang bagay na mas nakakatakot pa sa banta ng kamatayan, mayroong ikatlong panig na naglalaro. Isang taong nasa labas ng kanilang lupon na alam ang lahat at maaaring kinokontrol ang digmaan mula sa mga anino. Ang mga putok ng baril ay umalinggaw sa hangin, sinisira ang tensyon na kanina pa namumuo. Natumba si Sandoval. Dugo ang sumirit mula sa kanyang dibdib bago bumagsak ang kanyang katawan sa aspalto na may mabigat na kalabo. Ang operador na nakaupo sa likuran ay tumingala. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang misteryosong sniper sa bubong ng gusali sa kabilang kalsada. Tila bumagal ang oras. Ang anino ng araw ay tumama sa kanyang mukha na ngayon ay wala ng kontrol. Hindi naghintay si Dalisay. Agad siyang tumakbo patungo sa isang kalapit na eskinita, lumusot sa gulat na nagsisimula ng kumalat sa mga taong nagtatakbuhan palayo. Ang mga sirena ay nagsimulang umugong, nagpapahiwatig na may paparating na tulong sa lugar. Mabilis at tiyak ang mga hakbang ni Dalisay. Ang kanyang hininga ay humahabol sa gitna ng ugong ng mga makina at sigaw ng mga tao. Hindi pa niya alam kung sino ang bumaril, ngunit sinasabi ng kanyang instinct na ang pangyayaring iyon ay hindi isang aksidente. Nang paliko na siya sa isang makipot na eskinita, isang malakas na kamay ang biglang humila sa kanya, papasok sa dilim. Agad na hinawakan ni Dalisay ang kutsilyo sa kanyang bulsa.
Ngunit pinigilan ng figura ang kanyang kilos ng mahinahon. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na sombrero at madilim na maskara na tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Kalma, Dalisay. Kakampi mo ako, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay malalim ngunit pamilyar, tulad ng boses ng isang taong dati niyang nakasama sa isang lihim na misyon. Isang taong akala niya ay matagal ng patay. Tinitigan siya ni Dalisay ng matalim, sinusubukang kilalanin ang figura sa gitna ng dilim. Sino ka? Mabilis niyang tanong. Ngunit bago pa magkaroon ng sagot, narinig ang mabibigat na yabag mula sa malaking kalsada. Lalong lumakas ang mga sirena, sinundan ng mga utos mula sa isang megaphone. Inilabas ng lalaking nakamaskara ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa kamay ni Dalisay. Lahat ng sagot ay narito, mahina niyang sabi. Pero huwag kang magtiwala kahit kanino, kahit sa akin. Nagtama ang kanilang mga mata sandali. Mayroong isang bagay na hindi masabi roon, isang halo ng pagsisisi at babala. Pagkatapos, nang hindi naghihintay ng reaksyon, tumalikod siya at naglaho sa gitna ng karamihan na parang usok na nilamon ng hangin. Nakatayo si Dalisay sa makipot na eskinita, mahigpit na hawak ang maliit na flash drive. Mabigat pa rin ang kanyang hininga, ngunit mabilis na umiikot ang kanyang isip. Sino talaga ang sniper at bakit alam ng lalaking nakamaskara ang kanyang pangalan? Dahan-dahan siyang lumabas pabalik sa kalsada na ngayon ay puno na ng mga pulis at ingay ng mga radyo. Sa itaas ng gusali, isang security camera na kanina itahimik ay biglang gumalaw, sinusundan ang bawat hakbang niya. Tumingin si Dalisay sa lente na iyon ng matalim. Alam niyang pinapanood pa rin siya. Ang sikat ng araw na tumama sa metal na flash drive ay lumikha ng isang maliit na kislap sa kanyang kamay. Tulad ng isang simbolo na ang laro ay hindi pa tapos. Ang screen ay nagdilim at ang mundo ay muli